Sa mundo ngayon, ang pagkakaroon ng isang malakas na militar ay hindi lamang tungkol sa laki ng isang army, ang air power ay napakahalaga, ang speed, mabilis na response, at ang kakayahang kontrolin ang kalawakan ay naging pangunahing bahagi ng pagtatanggol ng isang bansa. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga bansa ang lumalakas at nag-upgrade ng kanilang mga air force upang harapin ang mga makabagong banta sa hinaharap. Ayon sa data na naipon noong 2024 ng World Population Review, at inilabas ngayong 2025, ang kabuuang bilang ng mga aktibong sasakyang panghimpapawid, na may nangungunang 10 mga bansa ay nakalista tulad ng mga sumusunod. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Narito ang 10 pinakamalalakas na Air Force sa buong mundo. Estados Unidos, na may 14,486 na aircrafts. Ang Estados Unidos ay nangunguna at nananatiling hari ng kalawakan, na may higit sa 14,000 sasakyang panghimpapawid o aircraft sa buong Air Force, Navy, Marines, at Army nito. Pinapalakas nito ang isang malaking armada ng mga mandirigma, pangbomba, at isang napakalaking logistics at fleet ng drone. Mayroon itong mga fighter jets, tulad ng F-35 Lightning II at F-22 Raptor, ang mga pangbomba na tulad ng B-2 Spirit Bomber na hindi ma-detect ng radar, at B-52 Stratofortress, na isa sa dahilan para hindi kayang pantayan ang capability ng US Air Force. Russia, na may 4,272 na aircrafts. Ang Russia ay ang pangalawang pinakamalaking fleet na may higit sa 4,000 na sasakyang panghimpapawid o aircrafts, kasama dito ang isang kombinasyon ng mga bombers tulad ng Tu-160, White Swan, at advanced fighter jets tulad ng Su-35 at ang mas bagong Su-57, na gumaganap ng isang pangunahing papel sa pagiging dominante niya sa rehiyon at sa global deterrence. China, na may 3,304 na aircrafts. Pangatlo ang China sa pinakamalakas na Air Force, kasama ang hukbo ng People's Republic of China, na binubuo ng isang malaking bilang ng mga domestically made na fighter jets, J-20 stealth fighter at J-16 multirole aircrafts. Ang People's Republic of China ay nag-invest ng sobra sa kanyang indigenous production upang gawing pinakamalakas at kinakatakutang puwersa ang People's Liberation Army Air Force. India, na may 2,276 na aircrafts. Ang India ay nasa ika-4 sa buong mundo bilang pinakamalakas na Air Force, na may mix ng Russian Su-30 MKI at French origin Rafale at Mirage na sasakyang panghimpapawid. Ang Indian Air Force ay sumasailalim sa modernisasyon na gumagamit sa kanilang indigenous production, tulad ng Tejas, sa lumalaking impluensya ng China sa rehiyon ng Timog Asya, at sa South China Sea, ay naramdaman ng India na kinakailangan na niyang mag-upgrade ng arsenal nito, upang mapanatili ang strategic deterrence. Japan, na may 1,459 na mga sasakyang panghimpapawid o aircrafts. Pinagsama ng Air Force ng Japan ang American at indigenous technology na nakafocus sa seguridad ng maritime, pagdedepensa sa sariling bayan, at ang paggamit ng mga high technology. Ang Japan's air self-defense ay may kasama na advanced fighter jets na F-35 Lightning II at F-15J fighters jets. Pakistan, na may 1,434 na aircrafts. Ang Pakistan ay isang bansa sa Asia na nasa ika-6 na pwesto, na may higit sa 1,434 na sasakyang panghimpapawid o aircrafts. Nakasalalay ito sa kombinasyon ng mga American F-16s, Chinese JF-17 Thunder aircrafts, at French Mirage fighters ng Pransya. Ang Pakistan ay patuloy na bumubuo at nagde-develop ng kanilang fighter jets, na kombinasyon sa China upang magsilbi bilang isang hadlang at paghahanda laban sa India. South Korea, na may 1,171 na mga sasakyang panghimpapawid o aircraft. Ang high-tech na fleet ng South Korea ay may kasamang mga advanced fighter jets at mga indigenous systems na handang tumugon sa mga banta sa rehiyon mula sa Hilagang Korea. Ang Republic of Korea Air Force ay may isang modernong fleet at ang pinaghalong US fighter jets, kasama dito ang T-50 Golden Eagle, F-35A Lightning II aircrafts,
KF-16 fighters, at ang mga indigenous T-50 trainers, at sa kasalukuyang pagbuo ng KF-21 Boramae aircrafts. Egypt, na may 1,073 na mga aircrafts, ang magkakaibang armada o fleet ng Egypt, na pinalakas ng mga kamakailang pagkuha nila ng mga fighter jets mula sa Pransya at Russia, ay sumasalamin sa madiskarteng impluensya nito sa North Africa at Middle East. May mga fighter jets na tulad ng Rafale at Mirage na mula sa Pransya, F-16 Fighting Falcon na mula sa US, MiG-29 mula sa Russia, at KF-A-50 Golden Eagle mula sa South Korea. Bukod sa mga ito, mayroon din itong mga AWEC, trainer, helicopter at UAV. Turkey, na may 1,069 na aircrafts. Pinagsasama ng Turkey ang tradisyonal na air power na may cutting-edge UAV program. Ginagawa itong isang pangunahing NATO at regional air power. Ang mga unmanned aerial systems, tulad ng Bayraktar drones, ay nakakuha ng international appreciation. France, na may 972 na aircrafts. Ang France ay nasa ika-10 na may matatag at modernong armada o fleet, nagawang Rafale multirole fighter jets at ang pinalakas na aerospace exports. Ang French Air Force ay may humigit kumulang 972 aktibong sasakyang panghimpapawid, na may mga katutubong fighter jets tulad ng Rafale at Mirage.